ang 19 na kabanata ng Apokalipsis. Pagkatapos ng mga bagay na ito ay narinig ko ang gaya ng isang malaking tinig ng isang makapal na karamihan sa langit na nangagsasabi, Aleluya! Kaligtasan at kalwalhatian at kapangyarihan ay nauukol sa ating Diyos. Sapagkat tunay at matuwid ang kanyang mga paghatol, sapagkat hinatulan niya ang bantog na patutot na siyang nagpasama sa lupa ng kanyang pakikiapid at iginanti niya ang dugo ng kanyang mga alipin sa pamamagitan ng kanyang kamay. At sila'y muling nangagsabi, Aleluya! At ang usok niya ay napailang magpakailan-kailanman. At nangagpatira pa ang 24 na matatanda at ang 4 na nilalang na buhay at nangagsisamba sa Diyos na nakaupo sa luklukan na nangagsasabi, Siya nawa, Aleluya! At lumabas ang isang tinig sa luklukan na nagsasabi, Purihin ninyo ang ating Diyos, ninyong lahat na mga lingkod niya, ninyong lahat na mga natatakot sa Kanya, maliliit at malalaki. At narinig ko ang gaya ng isang tinig ng isang makapal na karamihan, at gaya ng lagaslas ng maraming tubig, at gaya ng ugong ng malalakas na kulog na nagsasabi, Aleluya! Sapagkat nagahari ang Panginoong ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Tayo'y mga gagalak at tayo'y magagsayang mainang, at siya'y ating luwalhatiin, sapagkat dumating ang pagkakasal ng kordero, at ang kanyang asawa ay nahahanda na. At sa kanya'y ipinagkaloob na damtan ang kanyang sarili ng mahalagang lino, makintab at tunay, sapagkat ang mahalagang lino ay siyang mga matuwid na gawa ng mga banal. At sinasabi niya sa akin, isulat mo, mapapalad ang mga inanyayahan sa paghapon sa kasalan ng kordero. At sinasabi niya sa akin, ang mga ito'y siyang tunay na mga salita ng Diyos. At ako'y nagpatira pa sa kanyang paanan upang siya'y aking sambahin. At sinasabi niya sa akin, ingatan mong huwag gawin iyan. Ako'y kapwa mo alipin at ng iyong mga kapatid na mayroong patotoo ni Jesus. Sumamba ka sa Diyos, sapagkat ang patotoo ni Jesus ay siyang espiritu ng hula. At nakita kong bukas ang langit, at narito, ang isang kabayong maputi, at yaong nakasakay dito ay tinatawag na tapat at totoo. At sa katwiran, siya'y humahatol at nakikipagbaka. At ang kanyang mga mata ay ningas ng apoy, at sa kanyang ulo ay maraming diadema, at siya'y may isang pangalang nakasulat, na sino man ay di nakaalam kundi siya rin. At siya'y nararamta ng damit na winisika ng dugo, at ang kanyang pangalan ay tinatawag na ang Verbo ng Diyos. At ang mga hukbong nasa langit ay sumusunod sa kanya, na mga nakasakay sa mga kabayong puti, at nangararamta ng mahalagang linong maputi at dalisay. At sa kanyang bibig ay lumalabas ang isang tabak na matalas, upang sa pamamagitan nito'y sugatan niya ang mga bansa, at kanyang paghaharian ng tungkod na bakal. At niyuyurakan niya ang pisaan ng ubas ng kabangisan ng kagalitan ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. At siya'y mayroong isang pangalang nakasulat sa kanyang damit at sa kanyang hita, Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. At nakita kong nakatayo ang isang anghel sa araw, na siya'y sumisigaw ng malakas na tinig, na nagsasabi sa lahat ng mga ibong lumilipad sa gitna ng himpapawid, Halikayo at magkatipon sa dakilang hapunan ng Diyos, upang kayo'y makakain ng laman ng mga hari, at ng laman ng mga pangulong kapitan, at ng laman ng mga taong makapangyarihan,
at ng laman ng mga kabayo, at ng mga nakasakay dito, at ng laman ng lahat ng mga taong laya, at mga alipin man, at maliliit at malalaki. At nakita ko ang hayop at ang mga hari sa lupa, at ang kanilang mga hukbo na nangagkakatipon upang makipagbaka laban doon sa nakasakay sa kabayo, at laban sa kanyang hukbo. At sinunggaban ng hayop, at kasama niya ang bulaang propeta na gumawa ng mga tanda sa harapan nito, na siyang ipinangdaya sa mga nagsitanggap ng tanda ng hayop at sa mga sumamba sa larawan nito. Ang dalawang ito ay inihagis na buhay sa dagat-dagatang apoy na nagliliyab sa asupre. At ang mga iba ay pinatay sa tabak na lumalabas sa bibig niyaong nakasakay sa kabayo. At ang lahat ng mga ibon ay nangabusog ng mga laman nila.